Magandang gabi po sa inyo. Andito na naman po tayo sa Talakayan Bayan from 8 to 9 p.m. dito po sa Katipunan Channel. At ako po si Butch Valdez ng KDP at kasama ko po dito si Toti Casino at si RJ Avellana. Ito pong mga poste ng KDP. Ang paksa po natin ngayong gabi ay pinamagatang kasarinlan o kasakiman. Sovereignty versus greed. Sovereignty versus greed and power. Yan po ang ating paksa dahil po dito sa mga iba-ibang issues ngayon na lumalabas, nandyan na po yung ABS-CBN, nilantad po ni Congressman Marcoleta lahat ng issues kung bakit walang hindi dapat bibigyan ng prangkisa itong ABS-CBN. Nandyan din itong issue tungkol sa parang yung corruption na naman dito sa Department of Health. May mga paratang mga tao na meron pang anomalya daw na nangyayari. Unang-una, sangkot daw si Department of Health Secretary si Duque na naman. Pero nung nakita natin siya kagabi sa meeting kasama ang presidente, hugas kamay siya, sabi niya wala siyang kaalam-alam doon at ipinasa niya doon sa kanyang undersecretary yung controversial issues. Meron pa tayo siguro ma-discuss later on, pero before that, batiin natin muna ang ating mga kasamahan. Toti? Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay. Kung punta ako ng bansa o ng daigdig kayo, ito po inyong lingkod, Toti Casino, at isa pong gabi ng talakayan pa na talagang makabuluhan para sa ating kapakanan. Yes, at si RJ. Isang mapagpalayang araw po, Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre sa lahat ng mga manggagawa natin nasa ibayong dagat. Kasarinlan o kasakiman? Welcome po kayong lahat dito sa KDP, Katipunan Channel. Yeah. Okay. Itong mga topics natin, kasarinlan o kasakiman, ito ngayon ng laganap na pinag-uusapan ng mga mamamayan. Toti, ano bang masabi mo tungkol dito sa paglalatag ng mga kasalanan ng mga Lopezes? Kanina, narinig natin. Malalim itong mga binanatan ni Kongresista Marcoleta laban dito sa prangkisa ng ABS-CBN. Dahil marami silang binanggit dito na mga puntos na naglabag sa saligang batas ang prangkisa ng ABS-CBN. Una dito, yung tagal ng prangkisa. Ang bilang niya ay yung bigit kumulang 53 or 63 taon. Kung sisimulan mo siya ng nakamit ni Eugenio Lopez Jr. ang unang prangkisa noong 1957 or nung binili niya yung Atlas Broadcasting Corporation noong 1967 at maski bawasan mo nga daw yung bilang ng nagkaroon ng martial law at kinuha sa kanya ay pasok pa rin siya sa 50 taon at ito daw ay lampas na sa nakatatag sa batas. Ang isa pang puntos na binanatan ni Marcoleta ay ang pag-aari nitong kumpanya na sa pangalan ni Eugenio Gaby Lopez III na siya ay nakarehistro bilang isang American citizen. At maliwanag nga sa saligang batas na ito ay ginagbabawal at hinahayaan lang na itong prangkisa ng ating mass media ay kailangan pag-aari lang ng mga Pilipino.
At ang pangatlong puntos na ang banat nga dito ni Congressman Marcoleta ay patungkol dito sa tax evasion. Ako, matindi ito. At sinabi daw, taon daw ng 2018, nagdeklara sila ng palugi. Samantalang GMA, na mas maliit daw sa kanila, nagbayad ng 1.3 billion pesos sa 1.6 billion. 1.5 billion. No? Tapos noong 2019, nagbayad lang ata ng 83 million. So talagang barat na barat. Tapos Toti, yung last year nagbayad daw ng buwis ang GMA, yung Channel 7, ng 1.5 billion pesos sa buwis. Tapos yung ito daw ABS-CBN, losses pa ang i-declare. Meron pa daw utang daw ang gobyerno sa kanila ng 83 million pesos. No? Ibang klase nga, ano? Talagang kasikiman. Talagang sakim. Sakim talaga. Hindi, tsaka ang masakit pa rito ay ibinunyag nga ni Kongresista Marcoleta na 2,600 lang ang empleyado nila. Right. At may higit na 8,000 mga trabahador na nakalagay sa contractual na talagang labag din sa ating saligang batas. At talagang pinabayaan sila at hindi sila nagkaroon ng mga benepisyo na talagang kailangan ibigay sa mga manggagawa ng ABS-CBN katulad ng SSS, Pag-ibig, tsaka PhilHealth. Kaya nga matindi. Matindi talaga. No? Sa RJ, may dadagdag ka? Sa akin po, magandang bagay po na lumalabas ang mga baho ng mga oligarko sa ating lipunan. Pero dapat din nating tignan ano ba ang mga orihinal na intensyon o pakay ng mga politiko, bakit sila sumasabay dito sa paglalabas ng mga katotohanan nito. Papuri-puri ang paninindigan ng mga ilang mga mambabatas sa pagpapahayag ng katotohanan. Subalit, kinakailangang mag-ingat din tayo dahil hindi natin alam kung ano ang tunay na direksyon ng mga expose na ito. Tama na mabigyan ng katarungan ang sambayan ng Pilipino dahil matagal tayong pinagkaitan ng kasarinlan nitong mga oligarko na ito gamit ang mga pampublikong pasilidad tulad ng media para makontrol ang isip, ang galaw, ang paniniwala ng tao at mapaikot o mabola ang mamamayan sa isang direksyon na kung saan yung status quo ay nais nilang mapanatili. So again, I would like to congratulate Congressman Marcoleta, pero kinakailangan tingnan natin ang mga motibo ng mga pagpapahayag na ito. Ano ba ang direksyon nito? Gusto ba ni Congressman Marcoleta, ni Congressman Defensor, Congressman Alvarez o kung sino man pa na nagkakaroon ng mga investigasyon ukol dito, ay nais ba nilang ibalik ang prangkisa na ito sa bansa, sa ating publiko, o baka naman meron silang ibang motibo na nais nilang ibigay sa mga bagong oligarko. Yan lang naman yung aking agam-agam dito sa mga laro nitong mga sakim na mga kunyaring makabayang mga politiko, pero sila ay nagdidribble din o naglalaro rin para sa ngalan ng kasarinlan, sa ngalan ng kalayaan, sa ngalan ng popular yung issue. Pero again, dapat bantayan natin ang issue na ito para hindi tayo magoyo o mapaikot ng mga politiko. Alam nyo, na tatandaan ko nung panahon ni President Marcos, no? Itong mga oligarko, ito Lopez's pa rin, no? Ay hawak nila ang Meralco at ABS, no? na television station, no? At meron pa yatang iba, pero ito yung dalawang hawak nila. Pagkatapos, nagkaroon ng sitwasyon na nag-devalue ang
pera natin dahil ipinilit sa atin ng IMF, no? Pag devalue po ang pera natin, dati noong 4 pesos to 1, no? Ang hinihingi ng IMF doon, 8 pesos to 1 magdi-devalue, parang 100% devaluation. Ang mangyayari po diyan sa atin noon, siyempre tataas ang halaga ng bilihin. Tinutulak ito at sabi ng IMF, kung hindi kayo susunod, hindi kayo import ng langis, no? So naipit po si Marcos at pumayag siya sa 7.15 to 1. Ngayon, dito sa panahon na ito, etong mga Lopezes, may utang sila. Kung hindi ako nagkakamali, about $600 million sa labas. May utang sila dahil ang Meralco po, lahat ng kinakailangan nila, mga kable, mga transformer at kung ano-ano, ini-import pa yan nila. Hindi pa natin nagagawa dito noon yan. Mag-uumpisa pa lang tayo mag-manufacture niya. Pero sila, ini-import nila. Pag nag-import ka po, ng lahat ng gagamitin mo, let's say for the year, unang-una, kinakailangan, uutang ka, idadaan mo sa bangko. Yung mga bangko sa labas, no? Pero yung mga bangko sa labas, hindi ka papautangin, maski na Lopez ka pa, kung walang garantiya ng gobyerno. Ang gobyerno natin nun ay ang sumagot ng guarantee nun, kung hindi ako nagkakamali, DBP, Development Bank of the Philippines. So, nakapag-utang ang Lopezes at magpapasok sila ng kanilang mga supplies tsaka parts ng pagpapatakbo ng kuryente dito sa atin. Ngayon, etong sitwasyon bigla-bigla na pinilitan na devalue. So makatuwid, yung inutang ng mga Lopezes sa labas, sa foreign banks, ang kanilang computation 4 pesos to 1 na lang. Pero biglang nag-devalue, ang problema, ang babayaran nila ngayon, pareho pa rin dolyar, pero ang palitan na ngayon, 7.15 to 1. Halos magdoble. Ibig sabihin, tataas ang cost ng kuryente ng mga Lopezes. Kinakailangan para mabayaran nila yung utang nila, kinakailangan magtaas sila ng halos doble rin ng i-charge nilang kuryente sa taong bayan. So humingi sila ng pahintulot kay Marcos na kailangan payagan sila magtaas. Ibig sabihin, pag nagtaas sila ng halaga ng kuryente, parang magdodoble po yung babayaran ng mga gumagamit ng kuryente. At ang sinabi sa kanila ni Marcos noon ay hindi ko pwedeng pahintulutan yan. Unang-una, magagalit ang taong bayan sa akin, no? Dahil pinahintulutan ko yan. Pangalawa, labag sa batas. Kasi noon, meron ng batas. At ito ngayong inikot-ikot nila. Pero yung batas noon, hindi ka pwedeng magtaas ng halaga ng kuryente na aabot lagpas sa 12% return on investment. 12% return. At sabi ni Marcos, pag pinayagan nila yung gusto nila, lalampas sila doon. Kaya hindi niya pwedeng payagan. Ano po ang nangyari? Hindi na nga makabayad ang Lopezes sa pinagkakautangan nila. Ang nagbayad niyan, ang gobyerno ng Pilipinas, ang DBP. Dahil nandun na, gusto sabihin, may utang ang Lopezes sa
gobyerno natin. At hindi sila pwedeng magtaas ng halaga ng kuryente. Ang ginawa ng mga Lopezes noon, sumulat kay Marcos, sabi nila, sige na lang, binibenta na namin sa gobyerno yung Meralco. At ganyan po yung nangyari. Kanya lumipat po yung Meralco, kasama na rin yung ABS-CBN, dahil alam niyo po, pag umuutang ang isang korporasyon, kaparis niyan, meron mga sister corporation sa ABS-CBN. Pag umutang dahil yung Meralco, pati na yung ibang mga negosyong kasama nila naka-encumbered, no? They are also encumbered collateral, no? So what happens there is naging may-ari ngayon ang gobyerno ng Meralco, at ang ginawa ng gobyerno noon, hindi naman nila binenta kung kani-kanino, no? Ginawa ng gobyerno nung gumawa sila ng foundation, Meralco Foundation. At itong Meralco Foundation na ito, ang siyang nagpapatakbo ng Meralco. Pero sino ngayon ang may-ari? Ang may-ari po, yung mga gumagamit ng kuryente. Tuwing nagbabayad po kami noon sa kuryente, no? Meron palaging coupon that indicates that we are part owner of the electricity company. So maliit lang yun dahil malawak po yung mga gumagamit. Naging socialized ownership yung ABS-CBN. ABS-CBN at saka ABS-CBN hindi po, pero yung Meralco naging ganyan. Ngayon, yung ABS naging government control talaga siya. Naiisip ko dito sa nangyayari na naman na ito, itong mga Lopezes, may malalaking utang na naman yan. Bilyon-bilyon sa mga iba-ibang mga bangko. At hindi nila mababayaran, pati na rin yung kanilang utang sa gobyerno sa buwis. Pati na rin siguro ang mga penalties nila sa kanilang mga kumahatulan na guilty sila dito sa paglalabag sa ating saligang batas, no? Meron pong criminal aspect yan. So, ano ngayon ang mangyayari? Sabi ko, baka ganyan na naman ang mangyari dahil sa laki ng utang nila, no? May turnover lahat ito ulit sa gobyerno. Hindi dahil gusto yan ni Duterte. Hindi dahil... Kasi, ang makakapaghawak lang yan, no, ay ang gobyerno. At hindi palagay ko ibibigay. Palagay ko lang, ha? Hindi po basta-basta ibibigay yan sa ibang oligarko. Dahil, andyan po ang KDP, andyan po tayo, andyan po si RJ, andyan si Toti, na mag-iingay na naman laban sa bagong oligarko. No? Ito po yung sinasabi ni RJ kanina lang. Humingi lang ako ng konting paumanhin, medyo mahaba yung kwento ko, pero gusto ko lang bigyan ng background na itong mga Lopezes, no? Pag nabigyan, kaparis noon, nandyan din sila sa television noon, tsaka sa kuryente, ginagamit nila panglaban sa gobyerno. Dahil sa tingin nila, mas taas sila sa gobyerno. Sila ang pwedeng mag-ari ng Pilipinas. Ganyan ang pag-iisip ng mga yan. Kanya ang tawag natin, ano ba? Kasarinlan o kasakiman? Mga sakim yung mga yan. No? Ginagamit pa itong mga talents nila. Eh siyempre, itong mga talents naman, kakanta ng kakanta.
aarte na nga arte dyan. Eh siyempre, doon sila kumikita, doon ang hanap buhay nila. Pero wag niyong kalilimutan, kayong mga artista. Pinagkikitaan din kayo ng ABS-CBN. No? Pinagkikitaan din kayo niyan. Kaya huwag kayong masyadong parang beholden to ABS-CBN. They are using you. They are using you to dumb down the Filipino people. Ginagawa po nilang tanga ang mga mamamayang Pilipino. Toti? Talagang ganyan nga ang kultura sa ating bansa eh. Parang yung kultura ng balimbing ba? Meron minsan eh, akala mo pumapalag na talaga palaban eh, mayat ay magbabago din. At nandiyan na pala sa kasaysayan ng ating lahi, noong panahon pa ng mga katipunero, noong panahon nila Aguinaldo at nila Bonifacio. At naibanggit na nga niya na mayroong mga ating mga tauhan o may mga tayong mga maninuno noon na sila mismo ay nagbabalimbing. Kaya nga, kailangan natin ibantayan nga ito kung ano talagang mga pangyayari sa darating na ito. At baka ito ay ginagamit na nila pang grandstanding para sa ganun ay sumikat sila o di kaya talaga sila seryoso dahil basang-basa ng ating ang ating kongreso eh. At ang kanilang kredibilidad ay hindi na talaga pinaniniwalaan ng taong bayan at talagang kating-kating ng ating mamamayan na baguhin na to eh. Pero kahit pa paano, dahil ipahiwatig na nito ni Marcoleta sa mababang kapulungan, ay sana naman ay umusat na ito at tuloy na talagang mawala ng bisa ang prangkisa nitong ABS-CBN. At talagang baguhin na itong sistema ng ating mass media. At talagang hangarin nila ay maging apolitical, non-partisan, ay talagang ito pa rin naman nila. At huwag sila ay parang nakikilingan, walang kinikilingan, pero nakikilingan rin pala sila sa mga partido o di kaya meron silang kinakampihan. Ganda nga yung sinabi ng Vatican na manunulat na author na si F. Sionil Jose, no? Ang sinasabi niya, itong ABS-CBN issue is just the tip of the iceberg. Ang sinasabi niya, isa lang yan sa mga oligarkong nagpapatakbo ng bansa. No? Kinakailangan buwagin itong mga pagsasama nitong mga oligarkong to kung talagang gusto natin ng sovereignty. Kung talagang ipaglalaban natin ang ating kasarinlan, sabi na, kailangan buwagin ang oligarko. Alam niyo po, si F. Sionil Jose is what? 96 years old. And he wrote this piece, no? But it's the first time, I understand, it's the first time he had written against the oligarchs as a group. Parang generic term, oligarchs, yung mga yan. Palagay ko, hindi lang basta-basta yung mayaman. Kasi pwede ka naman mayaman pero hindi ka oligarch. No? Pero ito mga oligarkong to, ang silang may hawak ng mga kontrata sa gobyerno. Sila yung mga makakontsaba, sila mga tiga Office of the President, kakuntsaba nilang congressman, senador, pati mga members ng judiciary para mahawakan nila ang mga kontratang para sa gobyerno. Lalong-lalo na itong public utilities. At maganda yung sinabi ni F. Sionil, do not let them hold you by the balls, sabi niya. Sa Tagalog po, I have to translate it, huwag kayong papahawak sa bayag dito sa mga to. And for sure, alam niyo po, 96 years old na si F. Sionil Jose, and we don't know how long we will have him with us writing his pieces. But I am sure this piece that he had written that circulated in the Facebook
and up to now it's circulating, will be remembered by many, many people. Di ba, RJ? Mas lalong maintindihan ng ating mga taga-subaybay dito sa Katipunan Channel yung ating pinag-uusapan kung gaano kahalaga ang kasakirinlan versus dito sa kasakiman ng mga oligarko o ng mga politiko. Ay dapat po niyong maintindihan ang lahat ng ito ay nagsisimula po sa mga partido politikal na kinasasapian ng mga politiko na ito. Halimbawa po, si Senator Cynthia Villar, isang mataas na leader ng Partido Nacionalista. Siya ay asawa ng isang oligarko na si Manny Villar na may kontrol ng Prime Water at ng mga iba pang mga negosyo. Si Speaker Manny Villar ay dating naging speaker din at tumakbong presidente. Pero siya ay isang oligarko. Pero sila ay merong partido. Itong sila Mike Defensor, itong sila Chicoy Alvarez, ano ba ang kanilang mga grupo o partido? Sila ay kasapi o kaalyado ng National Unity Party, isang isang partido na dati ay karamihan diyan ay miyembro ng Lakas NUCD, na kung saan ang Vice President ng NUP ay walang iba kung hindi itong si Enrique Razon. So yung si Enrique Razon ay kung hindi ako nagkakamali, ikatlo o ikaapat na pinakamayamang oligarko sa ating bansa. So ano ang ire-represent ng mga political party katulad ng Nacionalista Party, ng NUP? Dagdagan pa natin. Halimbawa po, yung Nationalist People's Coalition, ano po, yung NPC, na isang partido na pinagmamalaki ng mga tradisyonal na politiko. Sino ang mga nariyan? Di po ba, umugong ang mga pangalan dyan ni Ramon Ang. Sino ba si Ramon Ang? May negosyo siya sa alak, may negosyo siya sa kuryente, may negosyo sa kung saan-saan. Nagnenegosyo siya sa mga kontrata sa gobyerno. Sa tollways. Sa tollways. Sa tollway. Kaya sinasabi ko, kaya sinasabi ko po, mag-ingat po tayo. Dito sa mga lumalabas sa telebisyon, yung mga naririnig nyo sa periodic, yung nababasa nyo sa periodiko, yung nababasa nyo sa social media, ano ba ang intensyon ng mga taong nag-iimbestiga nito? Simple lang naman ang nais na marinig ng taong bayan. Saan nyo ba dadalhin ang prangkisa na yan? Para sa kapakanan ng sambayanan o baka naman sa kasakiman ng mga oligarkong boss nila na sumusuporta sa kanila kapag eleksyon? Yun po yung sinasabi nating Zarzuela, yun yung sinasabi nating Chubibo, yun yung sinasabi nating pinapaikot tayong mga Pilipino dito sa ganitong klaseng mga pagpapahayag. Ano po, bagamat mayroon pong magagandang ibinubunga ang mga pagpapahayag na ito, pero yung kalahati po nito ay totoo, pero yung kalahati nito ay merong intensyon. At yun na nga, ang tanong natin, ano ba ang intensyon? Para ba ito sa kapakanan ng taong bayan? Para maibalik sa publiko itong mga public utilities nito? O baka naman ipapasa lang ang bagong bola dito sa mga mahilig kumembot na mga politiko sa ngalan ng mga kasakiman ng oligarko? Yun nga, kailangan magmasid tayo at bantayan natin. Kasi kung ganyan na din ang mangyayari, nagpapalit lang sila ng sombrero, pero siguro under the table, partner din sila, no? Kasi itong mga oligarkong to, bagamat iba-ibang pangalan, iba-iba kunwari ang partido, no? Pero sa ilalim ng lamesa, nagkakamayan yan. They protect each other. Ito pong mga kakuntsaba nila sa gobyerno, mga senador, mga kongresista at mga membro ng gabinete, nandyan yan. Nakalagay yan dyan dahil ang naglagay sa kanila dyan ang mga oligarko. Ang loyalty nila, eto mga nasa kabinete, ang loyalty nila hindi kay Duterte. Loyalty nila nasa oligarko, no? At siyempre hindi basta-basta mahalata ni Duterte yan. Dahil kaibigan niya kaklase niya, no?
of course, sasabihin na, sino pang pagkakatiwalaan ko? Kundi yung kaibigan ko. Pero ang hindi na alam, itong kaibigan niya, mayroong loyalty sa mga Ayala, ganyan, sa mga Aboitiz, sa mga Alcantara. Yan ang mga nangyayari dyan. At we have to be vigilant dahil dito. Gusto ko lang hindi natin pwedeng palampasin, huwag natin pag-usapan itong corruption naman dito sa Department of Health. Etong si Duque, ang gusto ng Senado, patalsikin na daw siya, no? Masyado na daw bulgar ang mga ginagawa niya, at saka itong mga desisyon niya yung sa Department of Health, pampahirap sa taong bayan. At wala naman talaga siyang nagagawa, no? Ano yun, Toti? Ganyan ba ang tingin natin? Ito nga, at sinasabi nga niya na marami na ngayon, meron ng sulat mismo yung mga Private Hospital Association of the Philippines. At hindi nila may mga pahigit 200 miyembro ata ito, 100 mahigit ang miyembro nito, na nagsasabi na ang kanilang mga tanggapan, yung kanilang mga hospital ay hindi pa nakakatanggap ng kanilang pang-reimbursement doon sa PhilHealth. At sinabi ngayon sa liham na ito, na nakikita natin sa social media, na nagsasabi na baka pagod na itong si Dr. Duque sa mga araw-araw niyang problemang tinututukan itong COVID at wala sa panahon. Kasi pati nga itong mga hospital ay nalulugi na nga daw dahil malaki nga ang nakasalang sa kanila dahil marami silang mga receivables na mga galing sa PhilHealth. Kaya dahil nga dito, ay hinihiling nila kay Pangulong Duterte na palitan na. Baka pagod na nga yung mama. Pero maliban din dyan, meron din dati, di ba, hinihiling na nga ng Senado, pumasa sila ng resolusyon na hinihingi ng ang Pangulong Duterte na pabitawan na niya sa pwesto itong si kalihim na si Dr. Duque. Dahil nga mali-mali ang mga diskarte niya patungkol dito sa pagbigay ng quarantine sa atin. At ito kamakailan, nagkaroon ng bulabog ang DOH nung binanggit niya na nasa second week na daw tayo. At dahil nga dyan, katakot-takot na matikos ang inabot niya. So ngayon nga, at wala pang pagbaba ang itong numero ng mga naepektado at mga namamatayan, at although tumataas naman yung nare-recover. So ngayon, hindi natin matiyak kung darating itong katapusan ng buwan, talaga bang mailift na itong community-wide quarantine, at kung dahan-dahan ito tataas, hanggang saan ba ang kalayaan na pwede ang tao gumalaw? Kasi mismo ako, yung aking mga manggagawa dito sa probinsya ng Cavite, hindi sila makagalaw, bagamat sila ligtas na nga sa quarantine, pero ang kanilang barangay doon ay talagang pirming ayaw bigyan sila ng permisong trabaho. Kaya nga hindi natin ano ba itong mga sukat itong ginagawa ng itong tanggapan ng kalusugan, at sila talagang namumuno dito sa IATF or the Interagency Task Force. Yun nga. RJ, may dadagdag ka? Alam niyo po, ang isa sa nakakabahala rito sa ginawang pahayag ni Secretary Duque ay ukol dun sa pagpasok ng mga mag-aaral natin o ng mga kabataan natin sa mga paaralan. Ito yung kanyang sinabi dun sa hearing, sa Senate hearing. Ang sabi niya, habang wala pa po ang bakuna, siguraduhin lang po natin na ang minimum health standards are provided, are met to mitigate the risk. Sabi niya ganon. Pero parang nagugulo na ako rito sa statement niya na okay siya dito sa pagbabalik ng klase ngayong August 24, pero iba rin naman ang sinasabi ni Pangulong Duterte kagabi. So, ano ba to? Bastos ba to si Duque? Hindi ba marunong makinig ng sinasabi ng ating presidente? Parang hindi ko maintindihan.
doon pa lang malinaw na yung yung contradiction. Kaya sawa na nga ang publiko sa kakasabi diyan na lumayas na siya, mag-resign na siya. Hindi ko maintindihan anong klaseng mina, meron bang ginto diyan sa Department of Health? Ano ang pagkakakitaan kaya ni Duque diyan at pinagsisiksikan niya yung kapal ng mukha niya diyan? Alam mo kasi yung Department of Health, ano yan, tama ka, ano yan, mina yan, no? Kasi pangalawa lang pinakamalaking budget yan sa ating gobyerno, no? Ang pinakamalaki talaga yung education. Dapat naman kasi ang tinuturuan ng mga bata niyan sa Department of Education is I think something like 23 million children. Million. Million, no? 23. Pero itong sa Department of Health, siyang susunod na hindi malayo. Yung budget na yan, ang substantial portion ng budget na yan ay sa mga ini-import natin ng medisina galing sa Sanofi at mga iba pang mga pharma. Ang pinakamalaki yata yung Sanofi. Ito yung pinanggagalingan ng mga kakampi nila Garin, ni Cabral, ni Duque, no? At iba pang mga opisyal diyan sa Department of Health. Nung nakita ko sa Facebook, sabi doon sa Facebook, naghahanap na ng kapalit si Presidente kay Duque, tapos may nagkomento ang rinirecommend, tauhan na naman ng DOH. Sabi ko, nako, eto na naman tayo. Hindi tayo makakaalis ito kasi mafia itong mga to, no? Yan ang nangyayari dyan. Ang kailangan natin nilagay dyan, kung talagang aalisin dyan, yung hindi konektado sa mga pharma companies at magmamatigas, no? Isa sa mga narinig kong rinirecommend yan na hindi kilala, no? Etong Surgeon General ng Armed Forces of the Philippines, no? Siyempre hindi naman siya kilala ng mga pharma company at wala siyang mga bata-bata dyan. Palagay ko mag-overall siya ng mga tao dyan at maamoy lahat ng mga corrupt dyan, yung mga tumatanggap sa mga Sanofi. Sanofi, kung sino-sino binibigyan ng pera niya, pati na sa Kongreso nakataya sila para maaprubahan yung mga budget natin. Isa pang binibigyan ng mga pharma company itong Food and Drug Agency natin, no? Yung FDA natin. Kasi sila ang pumipigil ng mga ibang gamot pag hindi naglalagay sa kanila, yung FDA na yan. So malaki ang corruption dyan, no? Kaya dito sa natatandaan nyo, dito sa KDP natin, isa sa mga pinopropose natin among the others for developing of the industries, may steel, may fertilizer, at meron pharmaceutical industries. Dapat sundan natin yung ginawa ng India kung paano sila nagtayo ng pharmaceutical industry para hindi na tayo nakasandal dito sa mga pumapatay ng taong pharmaceutical companies. Totoo yan, yung Dengwaxia, di ba? Ang dami ng pinatay niyan. May kaso pa nga si Duque yata sa Supreme Court tingil dyan. Professor Butch, yeah. Professor Toti, meron lang gusto idagdag, ano? Gusto ko lang sanang kadugtong ito dun sa sinasabi ni Secretary Duque dun sa August 24 sa pagbubukas ng
ng mga paaralan, ano po. Hindi ko alam kung kamag-anak ni Secretary Duque itong may-ari ng Lyceum Northwestern University diyan po sa may Dagupan, Pangasinan. Libo-libong ang mga estudyante na nandito. Ang nagtayo po nito ay si Dr. Francisco Quiamson Duque at Mrs. Florencia Tiongson Duque. Ayoko sanang idugtong ito sa statement niya dyan sa Senado, din sa pagbubukas. Mukhang ang pinanggagalingan talaga ay negosyo. Ano po? Negosyo. Kung ito'y kamag-anak niya, alam na natin kung bakit ganito ang tindig ni Secretary Duque sa pagbubukas ng klase na gusto niya ngayon August 24, nakabaliktaran sa sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi pa dapat muna, ano po, na wag na muna na magbukas ang mga paaralan natin hangga't hindi talaga tuluyang nare-resolba itong problema ng COVID-19. Kaya hindi nakikinig itong si Duque na ito. Nabanggit ko lang dahil nakakaalarma sa akin, parehong Duque yung mga may-ari niyan sa Northwestern Lyceum University. Ako po ay graduate ng Lyceum, Lyceum of the Philippines dyan po sa Intramuros. Ano po? Bagamat graduate ako Lyceum, kung ganito ang kanyang relasyon dito sa mga taong ito ay kaduda-duda, kaya ganito ang kanyang tindig. Tsaka, hindi ko bahala na siya kung kaya niyang depensa yan. Pero dito meron siyang kaso nga at isa sa mga paratang, marami siyang negosyo at yung negosyo niya sa Pangasinan, yung hospital doon ay ginagamit niya hindi ko alam, para sa negosyo ng DOH. Ang sagot niya masyadong mababaw, tsaka halatang nagsisinungaling. Sabi niya, bagamat pamilya namin ang may-ari niyan, sabi niya, nag-divest na ako, no? Nag-divest na daw siya, hindi na daw siya kasama sa pag-aari noon, no? Parang sabihin mo sa lelong mo, no? Ang kapal mo naman magsinungaling, no? At so these guys have something to hide, and eventually sana wag nila masyadong lokohin ng mga Pangulo dahil naalata ko parang kuminsan parang tuliro na yung Pangulo natin, hindi na alam kung paano niyang uusisain yung katotohanan. May bubulong sa kanya si Bongo, tapos sasabihin niya, pagkabulong ni Bongo sa kanya, sasabihin niya, okay pa yan si Duque. Dahil ganito, ako naman ang talagang nag-utos sa kanya. In other words, ang sumasalba daw kay Duque, si Bongo. No? Kung ganito talaga, di ko alam kung ano yung mga posisyon ni Bongo dyan. Di ko naman na binabatikos. Pero nahihirapan ng presidente mag-decide. Hindi lang tungkol dito kay Duque, sa iba-ibang bagay ngayon, no? At kung minsan yung demeanor niya, nakikita ko sa mga meetings sa TV, parang pagod na siya at wala na siyang ibang sabihin kundi huwag magnakaw, no? Mga banta niya sa mga barangay captain, yun na lang, no? Tapos mag-ingat tayo, hintayin na lang natin yung vaccine. Itong isang naitulak sa kanya siguro ni Duque na napaka-importante itong vaccine na ito. Kasi ang Sanofi, pag naglabas ng vaccine ng Sanofi, yan ang itutulak ni Duque. Sigurado yan. No? At yun ang hinihintay niya. Pero alam niyo po, tingnan niyo yung Dengvaxia. No? Vaccine yun. At pumatay po ng mga kabataan natin yan. No? At ang denial lang yan sila, nagdi-deny lang yan sila Duque at si Garin. Sa dami-dami ng nakalagay na sabing namatay, 600 or 700, hindi lang namatay yon, sila yung na-autopsy.
Ang namatay siguro dyan, libo-libo. No? Pero ang na-autopsy, etong sila Garin at Duque, ni isang beses wala silang pinapuntang tao at mag-observe dun sa autopsy ni Dr. Erwin Erfe sa PAO. Hindi sila pumunta at examinin yung records. Yung procedure ng autopsy. Pero sinasabi nila, kasinungalingan daw yung ginagawa ng PAO ni Persida Acosta at saka si Dr. Erwin Erfe. Kanya halatang halata mo, talagang pakapalan na. No? Yun ang nangyayari dyan sa mga taong yan. Toti? Hindi nila dinidisclose o pinapalalam sa mga publiko ang kanilang pinapanggalingan o kanilang pag-aari ng kanilang pamilya o kamag-anak. Wala silang disclosure at hindi natin matatanggal ang suspetsya ng conflict of interest. Gaya nga nasabi nyo na may kanilang pamilya may pag-aari nga ng mga eskwelano o hospital dyan sa kanilang probinsya. At kung ganoon din lang, sana i-aminin naman niya para mawala na yung pagkaduda ng taong bayan. Lulukuhin mo pa, sasabihin mo, deny best mo. Sana simula pa lang, sabihin mo na lang na either iiwas ka na muna at itatsa sa tabi mo sarili mo ng voluntaryo at hayaan mo na lang yung taong ibang na walang conflict of interest ang siyang mamuno para walang kaduda-duda. At delikatesa na lang nga kaya problema, pinagtatakpan pa nila ito, talagang hindi pa pinapaalam dahil nga, pag ikaw may pinagtatakpan, talagang kaduda-duda na ang iyong puso at ang damdamin ay para sa diwa at hangarin ng bansang Pilipinas. Kaya nga, iba na, at kailangan talaga ayusin na ito. Kasi hindi natin maiwasan yan Marami sa ating mga nanukukulan dyan sa ating pamalaan ay may mga koneksyon sa mga may-aring mga malalaking kumpanya. At dahil nga dyan ay talagang ang kanilang kredibilidad at ang kanilang integridad ay talagang basang-basa na at wala na. Kaya nga, saan pa tayo pupulutin ng ating taong bayan? Saan pa natin ito dadalhin? Kaya nga wala tayong tigil dito pagpapahayag nito mga nakatakot, mga para nang malaman nila, meron talaga nakaabang sa kahit may nagbabantay. Kumbaga tayo na nga siguro yung Citizens Watch, ika nga, na hindi lang tayo bilang isang partidong politikal, pero sa ating mga pahayagan, itong mga dating mga natin nalalaman, ay ginagawa natin ito parang counter check and balance. Sa ngayon, ang ating mamayan, malaman nila ang tunay na kulay at damdamin itong mga nagbimiron-miron o nagkukulat sa ating pamalaan. At kinakailangan talaga, ngayon kailangan magmasid tayo. At bantayan natin kung sinong mausay dyan at may programa para sa darating na panahon. Kasi wala tayong naririnig na programa. Ang sinasabi lang natin, normal. Pero iba na po ang normal. Nagdadagsaan na pong pabalik dito mga OFWs natin na natanggalan ng trabaho dahil nga meron COVID-19 sa mga iba-ibang bansa. Malaki itong parating dito at pinipigilan nilang makabalik dahil wala pa po silang malalagyan nito mga bumabalik na ito. Dahil ang patakaran natin 14 days na quarantine. Tapos kailang yan mga ganyan, walang nag-iisip dito sa mga IATF at mga economic managers natin dito. Isa pa, bago ko makalimutan, etong si Duque, nagbigay siya ng notice na hindi pinapahintulutan ng Department of Health etong isang gamot na tawag nilang hydrochloroquine. Okay. Ano ba tong sakit? Ano ba tong gamot na ito? Itong gamot na ito ay buhat noon ng mga nakaraan taon, yung mga nagkakaroon ng flu, ng SARS, ng H1N1, yung mga pati na rin yung COVID virus noon. Ginagamit po nila itong hydrochloroquine
na gamot. Na gamot lang talaga yan na sinabi nila laban sa malaria. Pero natuklasan nila na epektibo pala sa SARS, epektibo sa coronavirus. At ngayon, ang sinasabi din ng mga maraming doktor, ito ang binibigay nilang gamot. Ang mismong presidente ng Estados Unidos, si Donald Trump, nagpahayag siya na sabi niya, araw-araw na daw niyang iniinom for the last week. Siguro magto 2 weeks na siyang umiinom nun. Pero yung CDC, yung Center for Disease Control, na si Fauci sa Amerika, ang sinasabi niya, hindi pa pinag-aaralan yan. Gusto sabihin na nagsisinungaling siya na noong nakaraang taon, for the past 20 years, no, yung hydrochloroquine na yan ay ginagamit na. So hindi niya pwedeng sabihin na hindi pa natetest. Ngayon, so ang World Health Organization, sinabi din na huwag gagamitin daw yung hydrochloroquine. Pero alam niyo na sa Amerika, ang presidente na mismo, sinasabi niya gamitin niyo to dahil ito yung mahusay. At maraming gumagamit nito nagsasabing ng COVID. So maraming mga doktor at ospital sa Amerika, ito na ang ginagamit. Pasok itong si Duque. Huwag niyong gagamitin yan. Dahil siguro hindi siguro gawa ng Sanofi, hindi gawa ng Pharma. Kasi alam niyo po kung sinong pinakamalaking manufacturer ng hydrochloroquine? Ang India, no? Dahil napakamura, no? At hindi pwedeng pagbawalan sa ating mga gustong bumili. So gusto ko lang i-suggest yan, no? Hydrochloroquine daw, no? Kung nandyan naman kayo sa bahay nyo at wala kayong ayaw nyong pumunta sa ospital dahil baka lalo kayong tamaan ng COVID, no? Basta meron kayong nararamdaman, siguro kung nasa inyo yon, subukan nyo dahil napakarami na daw pong gumagamit, no? Pwera lang si Duque, no? Yun lang ang gusto ko idagdag. RJ, meron ba tayo mga... Alam niyo po, dagdag ko lang po, no? Alam niyo po ito si Duque, walang pinagkaiba yan sa mentalidad ni Bill Gates. Oo. Pareho mag-isip yan, yung mga yan. Pero hindi ko katulad populationist yan. Tama po. Hindi ko katulad nung isang pangulo sa Madagascar. Sa pamamagitan lang ng mga COVID organics ang tawag niya rito, CBO, no? Lahat ng mamamayan niya pinaiinom lang nung herbal tea na ito. Actually, pati Haiti ba? Nag-ano rin na rin itong COVID CBO na tinatawag na ito. Marami pong solusyon na pwedeng pantulong dito. Mukhang hinihintay lang talaga nitong mga ganid na ito sa negosyo sa kalusugan at sa ekonomiya na mukhang meron silang hinihintay lang Pagka dumating yan, yan, magkakaalaman na uli. Ano? Kaya tama. Gagamit ng bilyon-bilyon na naman yan para mag-import. Yun lang sa Dengbaksya, di ba? Dengbaksya, magkanong ginawa namin nila doon, 3.7 billion ang initial. Tapos gumastos pa ng 10 billion na kinuha nila sa PhilHealth na pera, no? Yung itong sila Noynoy tsaka sila Garin, no? At sa kasama na rin si Duque, no? So, kanya talagang okay, it's time to read the messages and comments dito mga nanonood na kasama natin. Itos, sige po, pakibasa mo na lang, Brother Itos. Sige. Okay. Basa na lang. Sige. Lakasin mo lang. Freddy Oredina, present. Marami pong nag-hi sa atin dito. Si Rain, Lina Hilado, Lilia Caballero, Basilio Mancera, Yoj Malabag, nangangamusta po sila lahat.
So, si Rain asked, pag-aari din po ba ng mga Lopez ang Meralco? Dati, di ba? Dati. Yeah. So, binenta nila ho pa kay Manny Pangilinan. So, Erlene Wakatsuki. Good evening po sa ating mga sa mga binoto kong senador watching from Japan. Yes. Thank you. Si Andar Ishikawa, magandang gabi po sa inyo mga watching from Japan. Dito ka talaga mag-enjoy. Dahil may matututunan tayo. God bless po, Sir Toti. God bless po. Good evening, Sir RJ. Okay. Eric Bautista, good evening. Magandang gabi po. San Juan. Lilia Caballero, matagal na po yan since the Black Widow set foot in Malacanang, 86 fake EDSA revolution. Lahat nagkawendang-wendang ng sistema ng Pilipinas. Tuloy lang po ang pag-ingay. Baka mabago po ninyo ang bulok na kalakaran ng ating bansa. I wanted your reaction on that because yung title po natin ay Kasarinlan or Greed. And she mentioned when 86 Revolution, Cory came in, and all the laws since then, lahat ng batas, lahat ng policy is to destroy the Philippine sovereignty. Right. Until today. Maski na meron siyang 1987 Constitution, unang-una yung gumawa ng mga yon hindi halal. Pinili lang ni Corazon Aquino. Pagkatapos gumawa sila ng mga items sa Constitution na hindi talaga ipapatupad ng mga na succeeding governments. Parang binabastos nila. Kanya ngayon, lahat bumabastos ng ating saligang batas. Maraming problema sa saligang batas ng 1987. Pero as of now, yun ang saligang batas natin. Yung mga mambabatas, itong mga negosyante, binabaliwala nila dahil pati na rin yung mga nakaraang presidente, nakaraang administrasyon, binabaliwala nila ang ating saligang batas. Ang COMELEC, binabaliwala nila ang ating saligang batas. Kanya magulo ang ating bansa dahil nga sabi nung Ale, Black Widow, siyang nagumpisa. May madadagdag lang ako sa sinabi ko kanina, Prabot siya, no? Yung nabanggit mo itong mga OFW natin, matagal nga sila nakatenga dyan sa barko at di sila maibababa. Samantalang ito pinagmamalaki nga nila sa mainstream media na may mga ilang mga gym or mga PICC na ginawa nilang kwarto na hindi naman nila gamitin ito sa mga OFW. Kaya nakapagtaki, parang hindi sila nag-coordinate. Kaya nga, meron nga tayong pamalaan, meron tayong interagency task force, meron tayong mga facilities na ganito, tapos ito mga ating mga magagawang tagalabas na kailangan ng buwi, kailangan mag-quarantine. Ba't di mo na sila pagsamantalang sa mga lugar na ito? Mababa pa naman ang mga nangangailangan nitong mga kwarto. Kaya nga nakakalungkot nga na parang itong pamalaan ni Duterte ay kulang na kulang sa koordinasyon. Well, ano yan sasabihin ko sana leadership no? Pero totoo, leadership, no? You cannot just rely. The moment you find them to be incompetent, pull them out. Even if it's right in the middle of the fight, no? Tama. Kasi wala pabagsak ka na, no? Sasabihin mo, ayokong palitan to dahil maski na pabagsak na nasa gitna. Hindi, tanggalin mo, no? Baka maglagay ka ng isa, hindi babagsak, baka tatayo, no? Sigurado ka ng babagsak Eto, sigurado ka ng magnanakaw si Duque, andyan pa. Yan sila Cusi, bakit andyan pa, no? Itong mga ibang pati si Dominguez, bakit andyan pa, no? Pati na rin yung kanilang mga undersecretaries, yung mga nakatago, no? Kuminsan yan ang mga workhorse ng mga yan, no? Tigagawa ng pera, no? Yeah. Next. 9 o'clock. Yeah, never. Next.
Meron ka pa bang ibang messages dyan, RJ? Wala po. Okay. Opo. Sige, tuloy natin. Henry Pangilinan, marami na expert nagsasabi na hindi deadly ang coronavirus. Sinusunod lang. Sinusunod kasi ng DOH ang WHO funded by globalist Bill Gates na may vaccine. Okay. Marami pa pong let me go through it. Glenn Buwan, matagal ko nang gustong malaman kung sino-sino mabubuo ng IATF. May mga bata ba ng oligarko mga miyembro ng IATF? Napansin ko rin ang IATF ay napakakalat na takot sa pamamagitan ng mga assumptions na hindi scientifically proven na propaganda. Henry Pangilinan ulit. Sa ibang bansa po, may mga doktor whistleblower nagsasabi na dinadaya ang bilang ng COVID death parang Comelec na mandaraya. Marisa Camba, Duque Sachs, Yolanda Santos, watching from Rizal. Yan. Gregorio Tigon, tama po kayo mga sir, kawawa naman mga bata, biktima ng Delpaxia. Pero si Garin, malaya pa rin until now. Eric Bautista, ang vaccine na gusto ni Duque ay yung galing sa Sanofi na pumatay ng maraming kabataan tulad ng Delpaxia. Okay. Henry Pangilinan ulit, Eric Bautista. Titignan po natin kung sino-sino pa yung nandito. Okay, paulit-ulit sila. Evelyn Amorao, sa tagal ng COVID-19 at sa dami ng namamatay, wala man lang kahit isang bangkay na ino-autopsy at pinakawalan para malaman kung ano ba talaga COVID yung 19 na yan at kung paano malalabanan. Alam niyo po, I think it was last Sunday, bago po tayo lumabas dito sa aking isang programa, itong ang ating katipunan. Nag-text ako po kay Erwin Erfe, Dr. Erwin Erfe. Hindi ko lang, hindi niya lang nasagot, no? Pero nasagot niya yung isang katanungan ko. Ang tinabi ko sa kanya, bakit walang nag-autopsy ng ilan mga bangkay ng COVID-19 virus, no? Para makita natin kung totoo yung sinasabi nila na isa siyang hindi talagang virus kundi bacteria. Dahil sa isang autopsy sa Amerika, nakita ng autopsy kasi hindi lang isang tao, pati na rin sa Italy, na nung binuksan nila yung namatay, nakita nila na namamaga ang mga ugat, namamaga yung blood vessels, no, nung namatay. Ibig sabihin yan, pag namamaga, talagang ma-constrict ang pagdaloy ng dugo. At pag na-constrict ang pagdaloy ng dugo, mahihirapan yung puso, kanya nagkaka-heart attack. At walang aabot na oxygen sa puso at sa lungs, sa baga. No? Kanya yun ang sabi nila. Ano ba yung nagpapamaga niyan? Hindi yung COVID virus ang nagpapamaga. It is some other bacteria but not a virus. So if it is a bacteria, why are we scared of the virus? We should attack the bacteria. Yung po ang sabi nung nag-autopsy sa Amerika. Nung nabasa ko po yon, tinanong ko nga dito kay Dr. Erfe kung pwede silang mag-autopsy. Ang sagot niya po, anytime they are very willing, no? Basta idaan po sa DOJ, Department of Justice, kasi daw yung PAO office, yung Public Attorney's Office, no, ay nasa supervision ng Department of Justice.
Kaya kailangan dadaan dun sa proseso. Kung bibigyan sila ng pahintulot, gagawin daw nila. Siguradong gagawin nila. No? At nung gusto ko sanang palawakin ng usapan para ma-interview ko, hindi na nakabalik sa Messenger. Pero yung pang sinasabi nyo, susubukan pa rin po natin i-suggest na magkaroon din ng autopsy dito. Pag pumayag yung mga pamilya, dapat payagan na. Kasi po ang nangyayari daw dito sa atin, pag pumasok yung kamag-anak nyo, tapos doon siya sa ICU o ganyan, hindi nyo na makikita. Hindi nyo na siya mabibisita kasi nakaganyan siya ng mga ventilator, ganyan. Tapos pag namatay, pinapasunog na ng DOH, pinapasunog ng Department of Health, cremation agad. Hindi nyo na makikita, abo na lang ang ibibigay sa inyo, no? Sa mga pamilya. So you will not even see him before he dies and right after the person dies. Now, pag abo na yon, ano pang mahanap mo doon? Ano pang may imbestiga mo? Sabi ko, baka ito na naman ang sistema ni Duque na hindi na siya papayag na ma-autopsy at ipapasunog na niya agad yung katawan dahil ayaw niya magkaroon ng ebidensya na sa kanyang kapalpakan. No? Alam niyo po, kanya po lumabas itong mga iskandalo sa Dengvaxia dahil nagkaroon ng pagkakataon ang mga magulang ipa-examine yung kanilang mga anak na namatay sa Dengvaxia. Nung in-autopsy, doon lumabas yung mga skandal tungkol sa corruption ng Dengvaxia. Kanya mas mabuti wala ng autopsy. Ganyan din mag-isip itong mga ito, si Duque. Kanya I really doubt the integrity of this person. Madumi siya at masamang tao. Yak, Toti? Talagang masama man na ito manira ng sarili nating amalan. Tayo rin nagiging tayo rin ang natatamaan nito pero hindi natin pwedeng bigyan ng hindi natin pwedeng paitulutan itong mga katawilayan kailangan pa rin natin ilantad dito kung hindi talaga tayong pupulitin tayo sa kangkungan. Yeah. We have to make our people aware, no? All of them, no? Because siyempre mas gusto nila mga taong bayan. Ang gusto naman natin maisiwalat itong mga ito para makita nila ang katotohanan. Anyway, naubusan na po tayo, overtime na po tayo. So, hingin ko po, Toti, baka gusto mo na magpaalam at si RJ. Go ahead. Okay, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay sa programa nito ng Talakayang Bayan. Sana po na marami kayo natutunan. Kagaya katulad din namin sa mga ninyong naipahayag, inyong mga pabati. Kami pinagpapasalamat sa inyo. Ito po lingkod, Toti Casino. Yeah. RJ? Kung sino po ang may kontrol ng ating kabuhayan, ng ating ekonomiya, ng ating kasarinlan, siya po ang maaaring magdikta ng ating kinabukasan. At malinaw po na sa kasalukuyan, ang may kontrol ng ating pamahalaan at gobyerno ay itong mga iilang mga oligarko. So ibig sabihin, hilaw, hindi po 100% ang tinatamasa nating kasarinlan sapagkat ito'y hawak at kontrolado ng mga oligarko. Merong magagawa si Pangulong Rodrigo Duterte kung gusto niya. Pero dahil sa kanya may kinikilos at sinasabi, ito po'y nakakalungkot. Pero sana, wag po nating iasa sa isang leader lamang o sa gobyerno lamang ang pagkilos na ito. Kaya po merong katipunan ng demokratikong Pilipino ay para anyayahan ang sambayan ng Pilipino na kumilos sa isang mapayapang pakikibaka para baguhin ang sistema na ito sa kasalukuyan. Ako po si RJ Abellano Jr. Nagpapasalamat at mabuhay po kayong lahat. Okay, wala na po ako idadagdag dito sa sinabi ni RJ.
Ako po si Butch Valdez ng KDP. Dito po sa Talakayang Bayan. Abangan nyo po this coming Thursday. Babalik po kami sa Talakayang Bayan 8 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyo at mabuhay ang Pilipinas.